Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Ito ho, basahin natin. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Si Jesus nagsasalita. Sabi niya sa mga disipulo niya, huwag muna kayong aalis dito. Antayin niyo muna ang pagbaba ng banal na Espiritu, dahil pagkatapos pagbaba ng Espiritu Santo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan para humayo kayo sa Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Yan ho ang aaralin natin sa oras na ito. The title of this message, Be a Witness for Jesus Christ. Be a Witness for Jesus Christ. Amen po, maging saksi tayo ni Yesu Cristo. At yan ang pinaka-mission kung bakit ka nabuhay ngayong araw na to, dahil may mission ka at ang mission mo, maging saksi ni Yesu Cristo. Sana ganun tayo, no? Pagkagising mo sa umaga, pupunta ka ng trabaho, bit-bit mo yung mission mo at sinasabi mo sa sarili mo, ngayong araw na to, magiging saksi ako ni Yesu Cristo sa trabaho ko. Okay? Sana ganda nun. Lagi ka may mission. Paglabas mo ng bahay, pupunta ka ng trabaho, pupunta ka ng school, may mission ka, may dala-dala kang mission. At ang mission mo na yon, maging saksi ni Yesu Cristo. Lord, may mission ako ngayong araw na to. Meron ka ng reason kung bakit ka nagigising araw-araw. Sino dito may rason? Bakit nagigising araw-araw? Kape? Bakit ka gumigising araw-araw? Kape? Hindi ho. Ngayong araw na to, alam mo na. Lord, nagising na naman ako kasi may mission ako at ang mission ko na yon maging saksi ni Cristo. Okay? Kung talagang totoong natanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, may magbabago sa buhay natin, at dahil may nabago sa buhay natin, ipapamalita natin yung ginawang pagbabago ni Jesus sa buhay natin. Kaya nga ho, nakakapagtaka daw, pag ang isang Kristiyano ay hindi man lang nag-share ng kanyang patotoo sa ibang tao, baka wala siyang encounter kay Jesus. Tandaan nyo sa Bible, ang pinakamatindihong encounter na nakaranas sa Biblia ay si Pablo. Naranasan niya yung matinding encounter, nabulag siya. Dahil bakit inusig niya ang mga Kristiyano, siya ang isa sa dahilan kung bakit namatay si Esteban, pero na-encounter niya si Jesus Christ. At doon sa encounter niya kay Jesus Christ, doon niya naranasan yung grasya ng Diyos. Nung naranasan ni Pablo yung grasya ng Diyos, nag-uumapoy sa kanyang puso at nasabihin yung grace ng Diyos at sabihin sa mga tao, hindi ka maliligtas na mabuting gawa mo, maliligtas ka dahil sa biyayang kaloob ni Jesucristo. Amen. Sabi ni Pablo, ako ang pinakamasama, ako ang pinakamakasalanan, pero dahil nahabag sa akin si Jesus, kaya ako ngayon nandito. Nangangaral na mabuting balita. Sino mabuting balita? Si Kristo. Okay? Babalik tayo ngayon sa mga gawa, Tagalogin natin. Gawa chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kausap ng Panginoon ng mga disipulo niya. Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yan ang utos at deklarasyon ng Panginoon sa mga disipulo niya at the time. At bakit natin inaaral? Kasi bakit po tayo ho mga disipulo ni Jesus Christ sa panahon natin? Amen po ba? Amen. Disipulo po ba kayo ng Panginoon? Itong utos na ito ay para sa atin. Amen po ba? Di kinausap ng Panginoon ng mga disipulo niya sa gawa. Pagkatapos ng sabihin ang Great Commission na ito, bago siya tumaas, papunta langit. Ang ganda ho ng event na yan, napakaganda. Ito ang points natin. Be a witness for Christ. Ang conclusion po nun, yung kanina mga view to all the people. Sa lahat ng mga tao. Ipangaral mo ang Panginoong Isus, ipatotoo mo siya, maging saksi ka sa lahat ng tao. Okay, himay-himayin natin. Ano ang unang sinabi? Maging saksi tayo sa Jerusalem. So kanina sa literal, hindi tayo yun. Hindi tayo kasi hindi tayo taga-Israel. Kung nililiteral natin to, Pastor, sabi ng Bible, literal, pupunta daw tayo sa Jerusalem at doon muna tayo mag-share. Ang totoo, ang sinasabi ng Biblia, yung mga apostol mismo ang kausap ng Panginoon kasi taga-Jerusalem sila. Ang sabi ng Panginoon, unahin nyo muna ang Jerusalem. Bakit po? Ang mga apostol ay taga-ron. Okay? Ang interpretation natin dyan, yung Jerusalem ay ang ating pamilya. Alam nyo ho, ibalik nyo. Alam ko may mga magulang na ganito na. Sana may apply natin to. Sino dito ang mga pamilya na nagkakaroon ng Bible study sa bahay nila? Wala po ba? Okay, yun ang mensahe. Sabi ng Panginoon, maging saksi muna kayo sa mga tahanan nyo.
Yan ang number one. Tama nga naman, kung ilalagay natin sa proseso, bakit ka pupunta doon sa malayo, pupunta ka agad sa kabilang ibayo, kung kailangan mo munang bahagian ang pamilya mo. Number one, pamilya. Pastor, paano to? Puro na kami Christian. Kung Christian na kayo pare-pareho, may kasunod. Okay? So, ang Jerusalem po ay larawan ng ating pamilya, ng ating lungsod. Ang Jerusalem natin ho ay Tagaytay, hindi ho Israel. Pastor, itong Tagaytay, ang Jerusalem natin, ang ating lupang pangako. Amen po ba? Paano pala? Pastor, ibig sabihin pala, yung pamilya ko Christian ha, kapatid, abutin naman natin yung lungsod natin, isama mo sa prayer yung Tagaytay. Amen o, yan ang Jerusalem natin. Maging saksi tayo sa lahat ng mga tao sa Tagaytay. Sa ating pamilya, sa lugar ng Tagaytay, kung saan pare-pareho tayo ng kultura. Pag sinabing Jerusalem, pare-pareho kayo ng kultura, it means pareho kayo ng lingwahe. Kaya ho, hindi mahirap, ang pinakamadali hong i-reach out ay yung mga taong pareho mo ng lingwahe, pareho mo ng tradisyon, kultura sa bahay, sa pamumuhay, madali siyang sharean. Pahirap ng pahirap po ang mission natin. Madali ang una. Tingnan natin yung pangalawa. Yung Jerusalem po ay itong Tagaytay at ang ating pamilya. Sabi, maging saksi kayo sa Judea at Samaria. Sino naman po yan? Yung ating bansa. Palayo na ng palayo, palaki na ng palaki ang misyon. Ama? Kung hindi natin ma-reach out ang ating pamilya, mahirap i-reach out ang lungsod. Kung hindi natin ma-reach out ang ating pamilya, ang ating lungsod, hindi natin ma-reach out ang ating bansa. Kaya pala, pinaralelan ni Jesus Christ may proseso para pagdating mo na sa pinakamalayo, sanay ka na dito sa una. Okay, our state and our country, yan yung Judea and Samaria natin, pareho, medyo malapit ang kultura. Siyempre, pag sinabing mga taga-Pilipinas, mga Pilipino nakatira dyan, hindi naman magkakalayo ang kultura, tama? Kaya lang, dahil nga mag-iiba ang lingwahe, ito ho, katumbas nito ho, ay yung mga taga-Batangas, ibang kultura na nila, pero malapit sila sa atin. Pumunta ka ng mga taga-13, kahit sa 13 lang, pumunta ka, ibang kultura doon sa kultura ng Tagaytay. Tama? Pero kailangan din sila abutin para sa Panginoon. Different culture but nearby. Mga iba ho ang kultura, pero pareho, malapit lang sa atin. Ang mission po ay malalim na puso sa isang tao na ilapit sa Diyos. Yun ho ang misyon, hindi ho yung misyon ay ano kaya ang pakiramdam pag sumakay ng eroplano? Ano kaya ang pakiramdam pag papasok ka sa bahay tas ang ganda ng mga hain nila? Hindi mission yun. Ang mission ho ay kaligtasan ng kaluluwa ng mga taong pupuntahan mo. Okay? Unahin na muna natin ang ating mga bahay. Alam nyo ho, ilan tayo dito, ilan tayo mga Kristiyano dito, kung bawat bahay ay nagba-Bible study, hindi ho yung formal na Bible study, bubuklat ng Bible, hindi ho. Ibig sabihin, nagkukwentuhan patungkol sa Diyos, grabe impact. Paglabas mo sa bahay mo, may kapasidad ka lang i-share ang Panginoon sa labas, kasi bakit sa loob ay ayos. Amen ho. Okay, palayo na ng palayo, at meron pang pinakamalayo. Okay, yung Jerusalem, andyan lang sa tabi-tabi natin yan. Okay, paalala, hindi mangyayari ang muling pagparito ng Panginoong Hesus at ang wakas hanggat hindi na ipapangaral sa lahat ang magandang balita. Kaya pala, tagal-tagal na natin hinihintay si Jesus Christ na bumalik at hindi pa rin bumabalik kasi mayroon tayong parte. Ibig sabihin, Lord, gusto ko nang bumalik kayo. Panginoon, sana bumalik na kayo. Pero ang problema sa mga Kristiyano, hindi ginagawa yung parte nila para bumalik na si Jesus Christ sa sanlibutan at matapos na ang sanlibutan. Kasi bakit po? Mayroon tayong part. Anong part natin? Okay. Mateo chapter 24 verse 14, ipapangaral na sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. Yung salitang darating ang wakas, babalik na si Lord. Basahin ko ang buo niyan. Tingnan nyo po Oras pa naman. Okay. Paano natin nalaman na yan ang sinasabi ng darating ang wakas ay tungkol sa pagbabalik ni Jesus? Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad.
Okay, mga disipulo. Sabi nila, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging sign o palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So dalawa ang tanong nila, kailan babalik ikaw at kailan matatapos ang sanlibutan? Sabi ng Panginoon dito sa dulo, kailangan mo na maipangaral ng salita ng Panginoon. Bago po yan, sabi ng una, verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas. Kapatid, maraming Mesyas. Pag sinerge nyo ngayon sa sanlibutan, napakaraming Jesus. At nag-claim na sila si Kristo. Sabi dito, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng balita ng mga tungkol sa digmaan. Huwag kayong mapagabag, dapat mangyari ang mga ito. Dapat magkaroon ng gera. Pero hindi pa yun ang wakas. Ayan. Sabi dito, huwag kayong mapagabag. Okay. Sapagkat pakikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Kailangan mangyari yung lindol. Kung bakit may lindol, ay pastor, malapit na talaga si Lord dumating. Hindi po, sign lang yun. Pero ang pinaka-last sign na babalik na si Jesus Christ ay na-share na ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ. Kaya nga, kung gusto natin makabalik na si Jesus Christ at matapos na yung pamumuhay natin dito sa mundo, kung talaga bang, Lord, ang hirap talaga mabuhay sa mundong ito, magsipag na tayo mag-share. Kaya lang, baka kaya lang sa totoo lang, maraming Christian ngayon, gusto pa nila sa mundo. Kasi bakit po, may mga Christian na maganda ang buhay, may mga Christian na hindi inuusig, pero sana dumating ang panahon na muling usigin ang mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, kung kailan ho napakapayapa ng mundo, walang umuusig sa mga Kristiyano, walang matatapang na mga Kristiyano nangangaral sa labas. Bakit po? Walang pag-uusig. Baliktad. Nung panahon na grabe ang pag-uusig, ang daming mga Kristiyano sa labas na nangangaral. Bakit po? Malinaw ang kanilang pananaw at pananampalatayang pag namatay kami, dahil naka-angkla ang aming pananampalataya kay Jesus, muli naman kami mabubuhay. Kaya anong panahon ang mga Kristiyano, mga buo ang loob. Amen o. Sa panahon natin ngayon o, konting pagsubok, konting kanti sa atin ng kaaway, parang akala natin sobrang ng pagsubok, grabe pag-uusig. Balikan natin yung buhay ng mga naunang Kristiyano. Nilalagari ng buhay. Grabe, imagine niyo hinahati ng pagitna. Nilalagari ng buhay. Piniprito ng buhay. May mga disipulang Panginoon pinako ng patiwari. Yung krus, ginawang pabaliktad. Sino yun? Si Pedro. Si Pablo pinugutan. Lahat ng mga yon ay matatapang na nangaral ng salita ng Panginoon dahil alam nila, the moment na nangaral sila ng salita ng Panginoon, yung pagdating ng Panginoong Hesus, palapit na ng palapit. Sa panahon natin ngayon ho, 3 billion pa ho ang kailangan i-reach out dahil marami pa ho ito. Hindi ko sinasabing matagal pang babalik ang Panginoon, pero ho, kung gusto natin mapabilis at talagang dumating na ang wakas, tumulong tayo ho magbahagi ng mabuting balita. Okay, paalala, yan ang paalala. What is the gospel of the kingdom? So alam na natin ho, pag sinabing yung gospel, alam natin ho na ang ibig sabihin nun ay si Jesus Christ, ang gospel ay si Jesus Christ. Yan ho yung pagkapanganak, pagkamatay at muling pagkabuhay, yun yung mabuting balita. Pero may mabuti pang balita na isa. Ano po yun? The gospel of the kingdom. Ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ano kaya yan? Tatlo po yan. Number one, okay, the gospel of the kingdom of God is the message that the kingdom of God is near. Malapit na ho ang paghahari ng Diyos. Amen po ba? Paano natin nalaman na malapit na ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo at buhay ko? Dahil tayo po ang kingdom ni Jesus. Tayo ang kingdom ng Diyos sa sanlibutan. Paano tayo naging kingdom? Dahil hari natin si Jesus. Tandaan nyo, ang kingdom, binubuo yan ng hari at ng mga nasasakupan. Si Jesus ang hari, tayo ang kanyang nasasakupan. Kaya tayo ang kingdom ni Jesus Christ. Yung simbahan ay isang larawan ng kingdom ni Jesus Christ. Kaya nga kung ang simbahan, si Jesus ang hari, ang simbahan na yan ay kingdom ni Jesus. Kaya ang sabi dito, yung pinakamagandang balita, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, ang totoo, ang tawag natin dyan, nagsisimula na. Paano nagsisimula na? Dahil sa mga Kristiyano na kagaya natin. Ang kaharian ng Panginoon Diyos ay malapit na at isa ho tayo sa patotoo na nagsisimula na. Pag sinabi hong kingdom,
ang nasusunod ay hari at hindi tayo. Pangalawa, that Jesus is the Messiah. Ang salitang Messiah po ay ibig sabihin yan, Anointed One, Savior, and Deliverer. Sa Gospel of the Kingdom, si Jesus Christ ang Deliverer, si Jesus Christ ang Savior, at siya ho yung Anointed One. At praise the Lord, sa simbahan natin, hindi na tayo maliligaw, hindi na tayo malilito, dahil sa simbahan, alam natin si Jesus ang tagapagligtas natin. Then lastly, ito ang pinakamaganda, that salvation is available through faith in Him. Ang kaligtasan ay pwede na sa lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Yan ho ang ibig sabihin ho ng kaharian ng Panginoon. Yung good thing na yan, sabi ng Biblia, ipangaral ninyo ang mabuting balita o magandang balita, at ito yung magandang balita. Ang kaharian ng Diyos sa langit ay may extension na sa lupa. Isipin niyo po ang kaharian ng Diyos na nasa langit may extension na sa lupa dahil sa langit ang tunay na worship. Yung ginawa natin kanina ay reflection lang ng ginagawa sa langit. Sabi ko sa inyo, kailangan masanay na mga Kristiyano sa lupa na sumamba dahil sa langit, eternal ang worship. Amen po ba? Amen. Tandaan, kailangan natin ibahagi o ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Dalawang dahilan, ito ay utos niya at ito ang mission natin. Mga kapatid, may mission ka. Diba? Balikan ko lang, pagising mo kaninang umaga, kung hindi mo alam ang mission mo sa buhay ngayon, pag-uwi mo mamaya at sa susunod na mga araw na magigising ka, may mission ako. Ano ang mission? Maging saksi ni Kristo. At pinakamahirap siran yung mga tao ho na handa ho makipagpatayan sa reliyon nila. Tama? Kaya ho, hirap na hirap tayong i-share sa kanila si Jesus dahil pakiwari natin, pag sinare natin sa kanila si Jesus, baka patayin nila tayo. Pero kapatid, utos siya ni Jesus. Okay, kung may utos, meron tayong mission at yan ho ang ating pinaka-aim sa buhay. Sumunod sa mission. Okay, hamon. Maging mga saksi tayo ng ating Panginoong Jesus, saan man niya tayo dalhin, ano man ang ginagawa natin at ano man ang sitwasyon natin, huwag mong kakalimutan, may mission ka sa buhay. Umpisan mo muna sa iyong kaibigan. Kung hindi mo kaya yung buong classmate mo, hindi mo kaya yung isang malaking kawan, umpisan mo muna sa kaklase mo. Isipin nyo lagi na the moment na may encounter kang tao, last moment nyo na yung magkita. Pag alam mo, last moment nyo na ito na yung last na pagkakataon, di ba ho, mag-aatubili kang isiran siya, dahil hindi mo alam kung pagbalik niya o magkakaroon pa kayo ng chance para mag-usap ulit. Yung mga katrabaho ninyo, hindi nyo alam kung kailan sila kukunin ni Lord. At pangalawa, kung kailan ka kukunin ni Lord. So imagine mo ho, kung sa moment na yun, ito na yung pagkakataon na dapat siran siya, hindi mo siya nasiran, pagbalik mo, pangit ang balita, sayang, tama? Tandaan nyo, katulad nung yung mayaman at si Lazaro, tapos na yung ultimatum sa buhay ng mayaman, kaya kahit ipabalik niya, sabi niya, Amang Abraham, pabalikin niyo si Lazaro sa bahay namin para masiran niya yung aming pamilya. Sabi ni Abraham, tapos na. Kaya ho, may ilan pa tayong chance. Maging mga saksi tayo ng ating Panginoong Jesus, saan man niya tayo dalhin. Kung nasaan ka, yan yung Jerusalem. Kapatid, pwede ka mag-share. Pastor, hindi ko alam talaga kung ano yung isi-share. Sino po dito honest? Sino hindi alam kung ano yung isi-share? Ibig sabihin, alam nyo lahat. Ang isi-share po natin ay tatlo lang. Nabuhay si Jesus Christ sa sanlibutan at totoo yun. Pangalawa, namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. At pangatlo, hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. Ano ang pinaka-last na challenge natin? Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At anong sinabi sa Bible? Ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maliligtas siya. Amen. Di ba madali lang? Kaya lang, Pastor, pilosopo yung kausap ko. Pag namatay yung pilosopo na yun, nyari ka. Pastor, pilosopo, i-share mo lang. I-share mo lang. Hanggat buhay, nabuhan yung pamilya, unahin niyo yung pamilya. Paglabas mo ng pamilya, andito tayo sa Tagaytay, share natin ng mga taga-Tagaytay. Okay? So, last po, itong pinaka-last na hamon na dito tayo magtatapos, ipatotoo natin ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mabuting balita. Ipatotoo natin si Jesus Christ. Mga kapatid, madali mag-share kung iyong gugustuhin. Pero pag hindi mo ginusto, kahit andun na, available na yung tao, dahil wala kang puso, wala kang desire, parang ang dating sa'yo, ang laking wall, kahit wala naman, nonsense. Kapatid, maraming mga tao nag-aabang para share natin. Amen po? Amen. I-share natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, be a witness for Jesus Christ.